take up po rito para sa ating lahat is, kaya nga sinabi nga yung ang magnanakaw pumunta rito para magnakaw, manira at pumatay. Pero siya, ang kaloob na bigay niya sa atin is yung buhay na walang hanggan and yung tinatawag nating abundant life needs. Na tama rin po yung sinabi niyo, Pastor, na hindi naman po natin matatanggap yung sinasabing buhay na walang hanggan and abundant life without tawag dito, yung talagang tunay na paglakad sa Kanya. Kung hindi tayo tunay na mananampalataya sa Kanya, hindi tayo susunod sa Kanya, para natin matatanggap yun. Okay? Napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon di ba? Abundant life, buhay na walang hanggan, pero nasa ating will yun. Tatanggapin natin siya. Di ba? Lahat naman sa Bible, ang gaganda ng pangako sa atin ng Panginoon Di ba sabi nga, ang pangako ng Panginoon tunay at tapat yan Hindi siya nagkukulang, hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan, sasamahan kanya. Pero lahat ng yun hindi magaganap kung hindi ka tunay na mananampalataya sa Kanya. Kung patuloy kang lalakad sa nakaraan mo, kung yung dating ikaw pa rin yan, na hindi nagbubunga, hindi mo matanggap lahat ng pagpapalang dais niyang ibigay sa inyo. Diba? Magkakaroon pa natin ng hindrance yan. Diba sabi nga, siya yung buhay na, siya ang tinapay ng buhay. Siya yung tinatawag na yung the door, siya yung daan, the way, the truth, and the life. Siya yung dakila nating pastor, diba? Pero lahat ng yan, may kaakibat na dapat pagsunod. May sacrifice. Sakripisyo sa Kanya. Paglakad sa kalooban ng Diyos. Without that, lahat yan in vain. Walang silbet, walang kwentang lahat. Sabi nga, faith without works is dead. Lalim ng sinabi ni Chef